Panahon na para ipakita ni President Bongbong Marcos na may political will siya, no? Kausapin niya si Chief Minister Alhaj Murad at si Minister Moajer Iqbal, no? Kumbaga honest to goodness na sila magsalita, no? Wag nang may mga channels pa, no? Kasi matagal na tayo dito sa, kumbaga, if we can call this as industry, matagal na tayo sa peace process and alam natin what is real and what is fake. Ang BARM po, yan yung isa sa pinakamayaman na in terms of mineral resources, no? Mineral, gas, no? Natural resources. Na kumbaga, kung maaayos natin ang peace and order sa BARM, maaayos natin yung governance, no? It can help the entire country. Hindi na natin kailangan pa magpadala ng mga OFW sa labas. Kumbaga, pwede na yung mga taga-Luzon, kayong pumunta sa amin at makaprovide kami ng employment. No? Pero, Direktor, kung tatanungin mo yung mga kababayan natin mismo doon sa BARM patungkol sa issue na ito, ano ang kanilang simpatya, ano ang kanilang saloobin patungkol sa eleksyon dyan sa BARM? Magandang tanong yan, no? Talagang, yan yung hinihintay ko na, na tanong. Kasi una-una, alam natin na ang MILF, no, through the UBJP, gusto nila ng eleksyon. No? It's given, no? They're ready. Pangalawa, unfortunately, yung batas po na nag-districting, no, yung BAA, Bangsamoro Act 415, ay medyo problematic. No? Medyo, I'm sure, may grupo dyan na magpa-file ng case. No? Kasi doon pa lang, makikita mo na hindi sila sang-ayon doon sa batas na yon, no? Yung boto nila. No? Kasi kumbaga, hindi na natin isali muna yung communities, no? Yung mga main stakeholders muna. Now, nagkaroon tayo ng ng committee hearing sa Congress kahapon, no? For House Bill 7236. No? Wala kang nakitang MILF. No? Wala, hindi sila nag-participate. Sabi nila, ang BARM ngayon, ng Bangsamoro Transitional Authority, is led by the MILF. No? Pero makita mo sa ground, iba yung nangyayari. Nagre-reklamo. Although we have Chief Minister Abdul Rauf, no, Sami Makakua, no, siya yung Chief of Staff of the Bangsamoro Islamic Armed Forces. Ang lagi niyang sinasabi, nakaupo siya dahil inappoint siya ni Bongbong Marcos. No? Pero hindi yun ang kagustuhan ng MILF. No? Ang gusto ng MILF is yung chairman nila. No? So, yung doon pa lang, anong mga mensahe at signals ang ipinapakita natin? Kasi kung naglolokohan na lang ba tayo na sinasabi nating MILF-led and yet, doon sa hearing mismo, wala kang nakitang MILF, puro government appointee, yung mga kasamaan ko dati sa parliament, no? Mga naumupong members of the parliament ngayon. So the way I look at it, honestly speaking, the people on the ground, no? Ayaw nilang nangyayari. Basically, they don't want what is happening. No? And marami ng mga rallies dyan. No? May makita mo, tinatapunan ng mga kamatis yung mga pictures ng mga ayaw nila ng mga government officials. No? Nilalagyan nila ng X. So, ibig sabihin, in a very simple explanation, hindi taga-BARM, ang tao ng BARM ang nagde-decide ngayon, kundi sa Malacanang. Hindi kumpara before na talagang sila ang na talagang nasusunod. Kung ano ang boses ng BARM, ayan dapat ang susundin ng pamahalaan. Totoo po. Oo. Yes. At ang issue pa diyan pala ay hindi pala kasama yung ibang paksyon ng grupo. Kaya nagkakaroon talaga ng problema. So, sa nakikita po ngayon, talagang peace agreement, dialogo, yung nakikita natin, dapat makipag-usap. Mismo na ba ang Pangulo ng Pilipinas ang mamagitan sa issue na ito dyan sa BARM? Definitely, no? Kaya panahon na para ipakita ni President Bongbong Marcos na may political will siya, no? Kausapin niya si Chief Minister Alhaj Murad at si Minister Moajer Iqbal, no? Kumbaga, honest to goodness na sila magsalita. No? Wag nang may mga channels pa. No? Kasi matagal na tayo dito sa, kumbaga, if we can call this as industry, matagal na tayo sa peace process and alam natin what is real and what is fake. Opo. Pero sa ngayon ba ay nakahanda na, may mga kandidato na for parliamentary elections? Baga, hinihintay na lang yung right time for the unang BARM elections?
Alam mo, 2 years ago, meron na. Nalulugi na nga sila. Ang dami na nilang posters na na-print. Naku po. Oo. So siguro, Direktor, ang mensahe na lamang po ninyo sa ating mga kababayan, lalo na po dito sa ating pamahalaan muli na nanunood po. Marami po sa ating mga kababayan, akala nila ay sa BARM lang yan. Nandito kami sa Luzon, nandito kami sa Visayas. Ang iba naman, nandito kami sa ibang parte ng Mindanao. Hindi naman kami kasama dyan sa BARM. Pero dapat bang makialam din kasi Pilipino of course. tayong lahat. Una, nagpapasalamat ako sa SMNI at sa inyong dalawa. Lagi niyo akong inimbitahan. At least, na voice out po natin yung hinaing ng taong bayan sa BARM. Pangalawa, ang usaping Bangsamoro, tulad din po yung sinasabi ng mga senators natin at congressman natin, ay hindi lang ito tungkol sa Mindanao o sa BARM. Ito po ay usaping national. Sa usaping economy lang, ang budget natin, the bulk of the budget of the BARM are around 90 or even 100 billion annually, yung sa block grant, ay nanggagaling sa taxpayers. Ibig sabihin, yung taxpayer from Batanes down to Sulu ay may contribution, may ambag sila sa development at ang improvement ng BARM, ng Bangsamoro. Pangatlo, ang BARM po, yan yung isa sa pinakamayaman na in terms of mineral resources, mineral, gas, natural resources, na kumbaga kung maaayos natin ang peace and order sa BARM, maaayos natin yung governance, it can help the entire country. Hindi na natin kailangan pa magpadala ng mga OFW sa labas. Kumbaga, pwede na yung mga taga-Luzon, kayong pumunta sa amin at makaprovide kami ng employment. And lastly, sa tingin ko, kailangan nating isipin na ang government natin ngayon, they have to look beyond yung the upcoming 2028 elections. Ang buhay po ng mga tao sa BARM ay importante. Simula nung all-out war, sabihin natin all-out war lang hindi pa yung 1970s na gera. Nung all-out war lang ni President Erap noong 2000. That was 25 years ago. Ilang pamilya na po ang nasayang, ilang mga bata na po ang nagbakwit, naghihirap, hindi nakapag-aral ng mabuti. And kung marami pa rin po ang ganun sa BARM, ang epekto niyan, magkakaroon tayo ng marami pang mga terorista, marami pang mga rebelde. And worst case scenario, baka hindi na natin yan siya makontrol, ay magkakaroon tayo ng mas malaking problema in terms of peace and security. Thank you so much, Director, sa inyo pong oras at sa pagbibigay po ninyo ng impormasyon sa ating mga kababayan na nanonood po sa mga oras na ito. Mga kababayan, si Ginoong Mussolini Sinsuat Lidasan, Director po ng Al-Kalam Institute ng Ateneo de Davao University, ang ating pong nakasama ngayong umaga.